Hallelujah. Praise the name of the Lord. Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Maraming salamat po, Panginoong Jesucristo, sa iyong kabutihan. Kami ay muling nagising upang ikaw ay aming pasalamatan, upang ikaw ay aming sambahin, upang ikaw ay aming itaas, upang ikaw ay ipakilala sa sanlibutan, Panginoong Hesus. Salamat po, napakabuti niyo, Panginoong Jesucristo. Salamat sa panibagong umaga. Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoong Jesucristo. Thank you, Jesus. It's Thursday morning here in Houston, Texas. Ngayon ay Thursday morning. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan. Thank you, Jesus. Yes, O Lord. It's September 18, 2022. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus, for a new day. It's Thursday. Here in Houston, Texas. Holy Spirit, lead me in every step of the way. For God's purpose and glory. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Hallelujah. Ganyan na lamang ang pagmamahal ng Diyos Ama na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesucristo, na kung sino man ang maniwala sa kanya ay hindi mamamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Happy moments! Praise God! Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. And every moment, thank God! Hallelujah! Napakabuti ng ating Panginoong Jesucristo! Praise the Lord! Sa panibagong umaga, ngayon ay Huwebes, September 18, 2025. Hallelujah! Bagong umaga na naman na tayo ay makapagsilbi sa ating Panginoong Jesucristo. Praise the Lord, mga ka-Team Jesus. So, welcome dito sa ating live. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo dahil tayo ay nagising at tayo ay nandito na naman para siya ay ating sambahin, ating purihin, ating pasalamatan. Hallelujah. Ayan. So, Facebook, Team Jesus members, welcome dito sa ating live sa Team Jesus School of Faith. At ang ating mga joiners,
ang ating mga viewers, Facebook viewers, and YouTube viewers. Welcome dito sa ating live. Ito si Tita Vets, ang lingkod ng ating Panginoong Jesucristo. Fresh from the bed. Okay, walang hilamos to mga ka-Team Jesus. Nang hilamos na ko kagabi no? At ayan, nag-lipstick na lang ako at naglagay ng kilay-kilay at that's it. Praise the Lord. So ito ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. Oh, yan oh. Rejoice in the Lord always. Philippians 4:4. Rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. So ayan oh, rejoice na. Mag-rejoice tayo mga ka-Team Jesus kahit na anuman ang sitwasyon na ating nararanasan ngayon, nararapat pa rin tayong mag-rejoice, mag-celebrate sapagkat hindi tayo nag-iisa. We are in the light, right? Tayo ay nasa ilaw. Tayo ang ilaw ng sanlibutan. Kaya tayo ay mag-rejoice, rejoice, and again I say, rejoice. Hallelujah. Napakabuti ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya tayo ay magpuri sa Kanya kahit anuman ang ating nararamdaman, anuman ang ating, sabihin nating, anuman ang ating nararamdaman sa mga puso natin, anuman ang ating mga nararamdaman sa ating mga katawan, magpuri pa rin tayo sa ating Panginoong Jesus. Oh, hallelujah. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Hallelujah. Thank you, Jesus. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Hallelujah. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa Kanya. Purihin ang Diyos, purihin sa Jesus. Woo! Hallelujah, Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay
upang purihin siya. Hallelujah. Oh, praise the Lord. Thank you, Jesus. Lahat ang aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Hallelujah. Praise the Lord. Napakabuti mo, Panginoong Kristo, sa aming mga buhay. Napakabuti mo po. Maraming salamat sapagkat naandiyan ka, sapagkat ikaw ang aming Diyos na pinaniniwalaan. We love you, Lord Jesus. We love you, Lord Jesus. Ikaw po ang kabuuan ng aming pananampalataya, ang simula at katapusan ng aming mga pananampalataya. Kung wala ka, wala kaming magagawa. Panginoong Jesucristo, maraming salamat po. Hallelujah. Nandito kami, nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka, Panginoong Jesucristo. Ikaw ang tunay na parasan. You are the vine and we are just the branches. Kung hindi po kami mananatili sa inyo, Panginoong Jesucristo, ay wala kaming saysay, wala kaming halaga. Kami lamang ay inugnay ng ating Panginoong Diyos Ama doon sa iyo, ang tunay na puno, upang kami po ay lalago at kami ay mamunga para sa kapurihan ng Diyos Ama. Hallelujah. Panginoon, wala po kaming pwedeng ipagmayabang, Lord, na kahit na ano, dahil sa pamamagitan lamang ng iyong biyaya ay kami po ay nailigtas. Maraming salamat po sa libreng kaligtasan, maging sa aming panibagong buhay na ibinigay niyo sa amin. Kahit may mga pagkakataon na kami po ay niloko ulit ng demonyo. Pero Panginoong Diyos, babangon kami, babalik kami sa inyo, magpapakumbaba kami sa trono ng iyong kaawaan at kilalanin namin na kami po ay nagkamali. Kami po ay maraming salamat dahil nirebuke nyo kami, Panginoon, kahapon sa iyong mensahe at hindi tulungan mo kami, Panginoong Jesucristo, na hindi namin baliwalain ang iyong mensahe, kundi ito po ay aming i-meditate, ito po ay aming isa puso, nang sa ganoon po ay hindi kami magkakaroon ng pagmamataas sa sarili namin, kundi magpapakumbaba kami sa iyong kaawaan, sa trono ng iyong kaawaan at hihingi ng kapatawaran sapagkat nagkamali kami, Panginoon. Kung kami man po ay mas pinairal namin ang aming makamundong hangarin, makamundong mga bagay, kaysa mag-invest kami dyan sa iyong kaharian, Panginoong Jesucristo. Oh, hallelujah. Maraming salamat po sa pagbabagong ibinigay nyo sa mga buhay namin, Panginoon, nang dahil sa iyong mga salita na aming naririnig sa araw-araw na kami po ay nagbibigay ng oras para sa iyo. Maraming salamat, Panginoong Jesucristo. Napakabuti niyo po. Oh, hallelujah. Diyos Ama, Panginoong Jesucristo, Panginoong Banal na Espiritu, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Thank you so much. At yes, Lord, patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan at linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso upang kami po ay maging karapat-dapat sa inyong kabutihan na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord, sa kapatawaran ng aming mga kasalanan at dinideklara din namin ang pagpapatawad sa mga taong nagkasala sa aming Panginoong Jesucristo. Patawarin mo sila, Lord, at baguin mo sila, Panginoong Jesus, katagpuin mo sila nang makilala kanila at malaman nilang ikaw ang Diyos na buhay at walang imposible sa iyo. Maging kami man ay nagkasala, maging sila man po ay nagkasala rin, ay nandiyan ang iyong kaawaan sa mga taong nagpapakumbaba sa kanilang mga sarili. Oh, hallelujah. Salamat po sa kapatawaran, Panginoong Jesucristo. At we welcome your Holy Spirit in our midst today. Dahil sabi mo sa mga salita, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. So kami po ay naniniwalang nandito ka sa aming kalagitnaan. Dinideklara namin, the King is in the room. The King is in the households of each person
na nandito ngayon, nakikinig sa iyo, Panginoong Jesucristo, ikaw ang nandito sa aming kalagitnaan. Ikaw ang nandito sa kalagitnaan ng mga bahay ng mga kaanakan mong nakikinig sa iyo sa oras na ito, Panginoong Diyos. At kami naniniwala na kung ikaw, ang iyong presensya ay nasa isang pamamahay, everything will go well with us because if we have with you, Lord Jesus, everything will be all right. Hallelujah! Let's welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day, I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day, I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and Lord, nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Sinasamba ka namin, Panginoong Jesucristo, sa Espiritu at sa katotohanan. Yes, Lord, mangusap po kayo sa iyong mga kaanakan. Dinideklara namin ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. Itago mo po ang iyong lingkod, Panginoong Jesucristo, sa iyong cross. Upang hindi akong makikita, kundi ang makikita ang iyong kabutihan mo, ang iyong pagalingan, ang iyong pagmamahal na walang hanggan. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, sapagkat ikaw ang Diyos na puno ng kaawaan. Ikaw ang Diyos na puno ng kagalingan. Oh, hallelujah. Salamat po. Salamat po. Yes, Lord, bigyan mo kami ng maayos na internet connection na mairaos namin ng iyong live, Panginoong Diyos. Ang lahat ng mga nandito ay marinig nila ng kabuuan ang mensaheng nais mong iparating sa bawat isa. At sa pamamagitan nito ay babago ang aming mga buhay at masunod namin ang iyong kalooban, Panginoong Jesus. Oh, hallelujah. To you be all the glory and honor. Lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama, sa pangalan ni Jesucristo at ng banal na Espiritu. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Ayan! Salamat sa ating Panginoong Jesucristo sa kanyang kabutihan, mga ka-Team Jesus. So, welcome dito sa ating live. So, ang ating live ay baliktad na, no? Ganyan. Kasi, shout out pala dyan sa aming kasama sa opisina, sa Joy Home Healthcare. Siya yung, alam na natin yan, ay kwento ko yan sa inyo. Siya yung siya yung sagot ng ating Panginoong Jesucristo sa aking dasal na mayroon akong makasama na isang Christian at makatulong sa akin doon sa mga gawain ko sa opisina. And praise God, for our God is a faithful God, and He answered my prayer. At yun nga, may kasama ako doon sa opisina na makatulong sa akin, and she's a very big help to us, no? Especially to me. At pareho kaming Christian, at pareho kami doon, yung pumunta kami, yung nag-live ako na pumunta doon sa Elevation Rhythm. Yun, kasama ko doon si Miss Clarence. Ayan, si Miss Clarence ay Bisaya, ayan, taga Surigao siya. So kami, taga Butuan siya, taga Surigao. So ayan, so nagkakasundo kami dahil pareho kaming Kristiyano at sabay-sabay kaming nagpapamusic doon sa opisina at sabay-sabay din kaming kumakanta. So to God be the glory sa kabutihan ng Diyos. Ay kahapon pala ay nanood siya. So nagbuka siya ng kanyang Facebook dito at tiningnan niya ang Vitamin for the Soul.
Shout out dyan sa iyo, Miss Claire. Ayan, no? At sabi niya, ala, si ate nag-live at yun. At ang sabi niya dito, 'di ba, napagkausap, maikli lamang ang ating teksto kahapon. Ito lang ay mayroong 3 mga bersikulo, subalit mahaba ang pinag-uusapan natin sapagkat dito tayo palaging nabibiktima, naluluko ng demonyo, mga katinjisas. Oh. At sabi niya, ay si ate, alam kaya niya bakit ako ang pinatatamaan ni ate? Alam kaya niya na nandito ako sa live niya? Hindi ko alam kung sino-sino ang mga nandito sa ating live dahil hindi ko tinitingnan yon. Ang akin is ang masunod ang kalooban ng ating Panginoong Kristo bilang boses niya. To God be the glory. At kung kayo man ay natamaan, kung kayo man ay nasaktan, na-review, kung kayo man ay kinakausap ng mensahe ng Diyos sa pamamagitan ni Tita Vets, hindi ako ang nakikipag-usap sa inyo diyan. Hindi ang boses ko ang inyong naririnig, kundi ang pinaniniwalaan ko ay ang banal na Espiritu ang nakikipag-usap sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. At dahil ang kanyang salita ay buhay at alam natin na it is like a two-edged sword na pumapasok, no? Tumutusok sa ating sa kailaliman ng ating mga puso at ito ay magpapabago sa atin. So sabi ko sa kanya, ay po, nandun ka pala sa live, hindi ko alam. At na ayun daw, parang natamaan siya ang kinakausap ng Diyos. So sabi ko, hindi lang ikaw ang natamaan, kundi tayong lahat. Ako nga rin ay natamaan. At yun nga, yung nakwento ko kasi sa kanya na doon sa Amazon, yung aking Amazon card ay accidentally ay napasama ko doon sa aking card. Nasama ko sa order yung parang rack ba na iikot-ikot siya kung saan doon mo ilagay yung mga bag mo o kaya yung mga sapatos mo. So iikot-ikot siya 360. Tiningnan ko lang naman yun at nilagay ko lang naman sa aking card for basta lang ba, who care, who knows na makuha ko yun or kailangan ko yun, di ba? So nung nag-order si Tito Brand, may in-order siya ganyan. So yan na order ko na. Pero hindi ko na malayan accidentally na napasama ko pala sa pag-order yon at yun ay like $89 plus tax, so magiging almost $100 na siya. So nung narinig ko ang mensahe ng Panginoon, nag-replay ako. Sabi ko, Lord, patawarin mo po ako, Lord, dahil yun, lust of the flesh yun. Yun bang yung kung ano yung lust of the eye din, kasi kung ano yung nakikita mo sa paligid mo na ganyan, uy maganda to uy gusto ko to kahit na alam mo naman na mabuhay ka naman, no? Mabuhay ka naman kahit wala ang mga bagay na ito. Kasi itatanong mo sa sarili mo, prioridad ko ba to? Kailangan ko ba talaga to? Ito ba ang mas importante? No? Kaysa sa ang biyaya ng Panginoong Kristo ay ating i-invest, i-deposito doon sa mga kaluluwang nangangailangan ng tulong. So yung $100 mga katinjisas ay kung dito $100, pagdating dyan sa atin ay 5,000 plus na yan pesos at marami nang matulungan yan. O maaaring ang isang kapatid na ito ay nangangailangan siya ng 1,000 o may kailangan siya gamot ng kanyang anak. Itong isa naman magpapacheck up siya. Itong isa naman ay kulang ng kanyang pagpapakasal nila. Itong isa naman ay itong ganyan naman ay kulang. Marami na. So yung iyong $100 mga katinjisas ay maaring 6, 5, 10 mga tao na nagdarasal, no? Humihingi sa Panginoon ng kanilang pangangailangan at sa pamamagitan mo nasagot ng Diyos ang kanilang dasal. Iyon ang investment mo sa langit, sapagkat itong mga taong ito ay nagdasal at sinagot sila ng Panginoon sa kanilang sitwasyon na ganyan, nahihirapan sila. Ayan, no?
ay sinagot sila ng Panginoon, nagpapasalamat sila sa Diyos, mas napatatag ang kanilang pananampalataya sa Panginoong Kristo. Investment mo yon, investment natin yun sa langit na hindi masisira sapagkat alam naman natin na ang mundo ay magugunaw pagdating ng panahon at ito'y mapapalitan ng napakagandang mundo na kung saan si Panginoong Kristo ang maging hari. So ano ang halaga na bili tayo ng bili ng mga gamit na ito? Kaya nga yung mga binibili ko mga ka-Team Jesus, dati ay sabi ni Tito Bryant, bumili ka ng mga designer na mga ganon o ganan. Ang maa-afford ko lang talaga, ang sinasabi ko lang sa kanya yung coach na pinakamahal na yan, $500 yun. Pagkatapos nun, that's it, I'm done. Basta may isa lang ako na souvenir. Wala nga akong Louis Vuitton na original, wala. Kasi grabe ang mahal. That's para sa akin, hindi ko kaya yun na ganitong mga gamit mo, ganito. Tapos maraming maaring pamilya ko, maaring pinsan ko, maaring pamangkin ko, o kaibigan ko, o nasa Team Jesus members na naghihirap. At ganun ba no? So, di ko ma-attempt yan. Kaya ngayon, doon lang ako alam nyo naman yun, nagla-live ako dati na doon ako sa Didis. So, ang mga bag doon sa Didis ay may tag $3, may $5, may tag $10 na kasama na, marami ng laman, marami na kasama na, pack na, doon yun ang binibili ko. Tsaka yung mga sapatos na naka-sale doon, sandal na may tag $7, tag $5, mga ganon. Yun ang mga ginagamit ko, sinusuot ko mga sapatos, at saka yung mga damit na nasa Ross na naka-sale o kaya doon sa Didis. Kasi para sa akin, hindi na mahalaga kung anong suot mo, kung branded ba yan, mga gamit mo, branded ba yan. Hindi na yan mahalaga kapag tayo mga Kristiyano, mga ka-Team Jesus, sapagkat, huwag ninyong ibigin ang mundo, ang mga makamundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama. Diba? Kaya, anong sabi ko kay Miss Claire doon sa, ate, ngayon, sabi ko nga, ako nga rin ay na-convict ako nga rin ay nirebuke ng Holy Spirit na bakit mo mahal yan, $89 pag may tax pa yan, naabot na yan ng $100, hindi mo naman yan kailangan. Parang gusto mo lang ba na okay, maayos yung bags mo, mga sapatos mo, pero hindi mo naman yan kailangan. That is not a necessity. It's just want. So, hindi ko binuksan yun, mga ka-Team Jesus. At saka, hindi alam yun ni Tito Brian kasi napasama lang yun sa aking card. So, hindi ko biniksan, tinago ko lang. At ang sabi ko sa Holy Spirit, patawarin mo po ako, nagkamali po ako. Kaya, ibabalik ko yun, mga ka-Team Jesus. Sa halip na ito, i-spend natin yung mga bagay, yung biyaya na Diyos sa mga bagay na nasisira lang naman, spend natin yun para sa mga nangangailangan, para sa ating mga kapatid na nangangailangan, nang sa ganoon mas mapatatag ang kanilang mga pananampalataya sa ating Panginoong Kristo at mapasalamatan ang Diyos Ama sa pamamagitan ng mga buhay natin. Hallelujah! Kaya alam kong marami tayong nirebuke at marami tayong binago ng ating Panginoong Kristo. Ang ating Diyos ay puno ng kaawaan. Ang kailangan lang natin ay magpakumbaba tayo at kilalanin natin tayo nagkamali. Lord, I'm sorry. I made a mistake. At pasensya na, Panginoon. Tulungan mo ako na makalabas ako sa sitwasyong ito, Lord. At magbago na ako. Kaya tayo ay naghihirap. Kaya tayo ay nakakaranas ng mga struggle sa buhay dahil na rin sa mali nating mga desisyon. Pero dahil nga humingi na tayo ng kapatawaran sa Panginoong Kristo kasi kinausap tayo ng banal na Espiritu na mali yung ginawa natin, nandoon naman ang kaawaan ng ating Panginoong Hesus at His grace is sufficient enough for us. Para sa ganoon ay malampasan natin itong mga pagsubok na ito. You just give it all to the Lord. Huwag kang ma-stress.
wag kang di makatulog o ano, sapagkat sarili mong katawan ang sinisira mo, na yun ang gusto ng demonyo, na masira ka, masira tayo, magkasakit tayo, hindi tayo makatulog. Ayan na, ang cancer papasok na sa katawan nyo. In the name of Jesus, I forbid that, no? Dahil sa mga stress. So, yun ay, yan siya mga katinrisas. Yan ang sinasabi natin, silent killer. Kung hindi tayo naniniwala kay Panginoong Kristo at kung hindi natin isinuko ang ating mga sarili para sa Kanya. So, kaya nga, we are no longer on our own, but we are governed by the Holy Spirit. So, Holy Spirit, let your will be done. Ano ang gusto mong gawin ko? Ano ang plano mong gawin sa buhay ko? Ganon yun, mga katinjisas. Okay? So, tayo ay nandito na tayo sa susunod na bahagi ng ating Bible study. Ang Antikristo. Okay, yan ay nasa 1 John chapter 2 verses 18 to 29. Ayan, 29 tayo. Aking purple. Binigyan ako ni Miss Claire ng purple na ball pen also. Na purple ang kanyang ink. Nandoon pala yun sa aking bag. Gagamitin ko yun. Okay. Ang Antikristo. Yan, basahin natin. So, nandito yung Antichrist, mga katinjisas. Mga anak, malapit na ang mga huling araw. At tulad ng naririnig ninyo, malapit na ang pagdating ng Antikristo. Ngayon pa lang ay marami ng Antikristo, kaya alam nating malapit na ang mga huling araw. 19. Kahit naging kasama natin sila noong una, hindi sila tunay na kabilang sa atin. Sapagkat kung tunay na kabilang sila, nananatili sana sila sa atin. Ngunit ang pagtitiwalag nila'y nagpapakita na hindi talaga sila kabilang sa atin. Dito tayo sa 20. Ngunit ipinagkaloob sa inyo ang banal na Espiritu, kaya alam ninyong lahat ang katotohanan. Sumusulat ako sa inyo, hindi dahil sa hindi ninyo alam ang katotohanan, kundi dahil sa alam nyo na. At alam din ninyo na walang kasinungalingan na maaaring magmula sa katotohanan. At sino ba ang sinungaling? Ang taong nagsasabing hindi si Jesus ang Kristo? Siya ang Antikristo. Ayaw niyang kilalanin ang Ama at ang Anak. Ang taong hindi kumikilala sa Anak, hindi sumasa kanya ang Ama. Ngunit ang taong kumikilala sa Anak, sumasa kanya ang Ama. Dito tayo sa 24. Huwag ninyong kalimutan ang mga natutunan ninyo mula pa noong una, upang patuloy kayong mamuhay ng may pagkakaisa sa Anak at sa Ama. Sa ganoon, mapapasa inyo ang ipinangako ni Kristo, ang buhay na walang hanggan. Isinusulat ko sa inyo ang tungkol sa mga taong nanlilinlang sa inyo. Kung tungkol naman sa inyo ang banal na Espiritu na tinanggap ninyo kay Kristo ay nananatili sa inyo. Kaya hindi na kailangang turuan pa kayo ng iba, sapagkat ang banal na Espiritu ang magtuturo sa inyo sa lahat ng bagay. At ang mga, ang banal na Espiritu, at ang mga itinuturo niya ay katotohanan at hindi kasinungalingan. At gaya ng itinuro niya sa inyo, manatili kayo kay Kristo. Kaya nga, mga anak, manatili kayo sa Kanya upang magkaroon tayo ng kapanatagan sa Kanyang pagbabalik.
at hindi tayo mapahiya pagdating ng araw na iyon. Alam ninyo na si Kristo ay matuwid, kaya makasiguro kayo na ang lahat ng taong gumagawa ng matuwid ay mga anak ng Diyos. Hallelujah! Salamat, Holy Spirit, sa iyong mga salita. Sa araw na ito, gabayan mo kami upang maintindihan namin ang mensaheng nais mong ipahatid sa bawat isa, at ito po ay magpapatatag sa aming pananampalataya kay Panginoon Jesucristo. In Jesus' name, Amen. Okay, mga ka-Team Jesus. So, hindi na, sabihin natin, hindi na bago sa atin ang tungkol sa Antichrist. So, alam na natin ngayon sa kasalukuyan, tingnan ninyo dito sa Amerika, maging sa ibang mga sulok ng daigdig, lalo na sa mga communist countries. Maraming mga Kristiyano ang persecuted nang dahil sa kanilang pagtayo. So, sila ang mga tinatawag nating mga missionaries, na kung saan iniwanan nila ang karangyaan ng kanilang pamilya upang sa ganoon ay sundin ang kalooban ng ating Panginoong Jesucristo sa mga buhay nila. At sila ay pinadala doon sa China, halimbawa, doon sa South Korea, o sa saan pang doon sa Middle East, o saan pang bahagi ng mundo na kung saan sila ay mga hindi Kristiyano. So, ang iba ay sinunog ang kanilang simbahan, ang iba ay pinatay. At ngayon nga, bago pa lang, di ba, napag-usapan natin na yung si Charlie Kirk, na isang conservative activist ba yun, na alam natin na tinayuan niya ang kanyang pananampalataya kay Kristo, no? So, balit nang dahil sa kanyang paraan ng pakikipag-usap o kaya pakikipag-argue na maaring may ibang naini sa kanya, may ibang galit sa kanya dahil maaring iba ang kanilang pinaniniwalaan, o kaya maaring mayroong mga galit sa kanya dahil sa paraan ng kanyang pakikipag-usap, na kung saan nakikipag-argue siya, na kung saan ay maaring ang iba ay naiinsulto. Kaya anong ginawa ng mga leftist, o kaya sabihin natin mga anti-Christ, ay binaril siya at siya nga ay namatay. Minsan sabihin ko, Panginoon, siya naman ay iyong servant, siya naman ay iyong anak. Bakit hinayaan mo nga kunin mo siya sa murang edad, o bata pa siya, 31 years old? Alam niyo, maaring hanggang doon lang ang kaya nating isipin, mga ka-Team Jesus. Subalit ang plano ng Panginoong Jesucristo, ang kanyang iniisip para sa para sa Amerika, para sa sanlibutan, ay higit pa sa alam natin. We cannot question God kung bakit hinayaan niya yun. At ito'y nangyayari dahil may plano ang Diyos. Biruin ninyo, nang dahil sa kanyang buhay, ay maraming mga campuses, university campuses, student council, ang nagre-request na yung Turning Point USA ay pupunta sa kanilang campus, magkanoon sila ng sabihin nating campus ministry, evangelism. So maraming mga Amerika, kahit ako nga, hindi ko nga alam sino si Charlie Kirk. Kasi hindi naman ako political at hindi ako mahilig sa politika. Pero, alam nyo yung dahil sa nangyari sa kanya, nakilala ko siya. At ganyan, although mayroong ang pamilya niya, masakit niyo no, mga ka-Team Jesus, kasi hindi madali na tayo ay mawala ng pamilya o mahal sa buhay. So, balitang ang si Panginoong Jesucristo lamang ang nakakaalam ng ating mga buhay. Siya lang, at we surrender to Him, Panginoon. Sabihin ng Panginoon, you're done. Tapos na ang iyong buhay dito sa mundo. So, hindi natin sigurado no kung kailan. Ang aking pinagdadasal lamang maging si Tito Brian, Lord, kung
ito po, kung tapos na po ang aking mission dito sa mundo, Panginoong Jesucristo, at kukunin mo na ako muli, patulugin mo lang ako, Lord, na hindi yung ma-emergency pa ako, napupunta pa doon sa ospital, naka-incubator ka pa, ano pa yung tawag mo, sa ICU, no? Nakaganito ka pa, mga tube-tube ka pa, at iba. Sabi ko sa Panginoong Jesucristo, Panginoon, patulugin mo lang po ako, ihanda mo yung puso. Na ako po ay tapat sa inyo. Nung maging tapat ako sa inyo na dumating man ang pagkakataon na yan, natapos na ang aking buhay, matatapos na dahil tapos na ang aking katawagan, ay matulog lang po ako ng tahimik. So maging si Tito Brian, na siya ay kahit siya ay nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay, sakit na ganito, ganyan, nagpapatuloy pa rin. Kahit na siya mismo ay nagte-therapy, ay nagpapatuloy pa rin ang kanyang pagtiterapi din at ang kanyang pagmiministeryo sa mga pasyente ng Diyos, sapagkat yun ang kanyang katawagan. At ng kanyang prayer ay kung kunin siya ng Panginoon, ay patulugin lang din siya na wala ng marami pang mga gastos, marami pang mga ganyan. Para sa ganoon, yung pera ng Panginoong Jesucristo ay magamit natin para sa kanyang kapurihan. Hindi dahil sa mga gamot, hindi dahil sa mga ganito, hindi dahil sa mga ganyan, kundi para sa kapurihan ng Diyos. Kaya mga ka-Team Jesus, yung mga anak natin, yung mga anak ninyo, ipagdasal ninyo talaga yan na pag natutulog sila, ipagdasal ninyo kasama nyo sila, buong magpamilya kayo, ipagdasal ninyo yan, magdasal kayo pareho, ideklara ninyo ang pag-iingat ng ating Panginoong Jesucristo sa bawat isa, ideklara ninyo na no weapon that form against Him, against us, against my daughter, against, at sabihin nyo pangalan ng mga anak nyo, ganyan-ganyan, shall prosper in the mighty name of Jesus. No? Kasi kailangan natin ang deklarasyon natin, ang covering ng dugo ni Panginoong Jesucristo sa ating mga anak, nang sa ganoon ay hindi sila mapariwara, hindi sila magkakasakit, hindi sila maging biktima ng panluloko ng kaaway ng Diyos, mga ka-Team Jesus. Okay? So dito tayo, ayan ang kasi kung ang Antichrist kasi, mga ka-Team Jesus, siya ay itinuturing niya ang kanyang sarili. Itong mga Antichrist na ito, itinuturing nila ang mga sarili nila na sila ay mga Kristiyano at naniniwala kay Kristo. Subalit sa katotohanan, hindi. Sila ay titiwalag. So, mag-Antichrist sila. Hindi sila maniniwala na si Panginoong Jesucristo ay ang anak ng Diyos Ama na isinugo niya, no, ang kabuuan ng John 3:16 na isinugo ng Diyos Ama upang iligtas ang sanlibutan. Hindi sila naniniwala niya. No. Kagaya ng mga Hudiyo na nasa Israel sa iba pang mga Jew. May mga Jew tayo dito, may mga Jew nga kaming pasyente, pero hindi sila naniniwala kay Kristo, kaya Antichrist sila. Pero itong Antichrist na ito yung sinasabi sa Revelation na siya ang mamumuno. So magtatak siya, matatakan tayo ng 666 kung ayaw mo na magutom ka, halimbawa maiwanan sa rapture, no? So maiwanan sa rapture ang isang mananampalataya kay Kristo, makaranas siya dito sa mundo ng 7 years of tribulation. So, yung mundo na yan, hindi na yan kagaya ng mundo natin ngayon. May mga berdeng mga tanim, may mga ibon pa. Wala na yan, wala na. Puro distraction na yan. Puro mga robots na ang nandito. Mga robots ito. Metal, sira-sira ang mundo. Sapagkat yun nga ang sinasabi na masisira ang mundong ito, may sasabog doon, may earthquake doon, may ganito doon. Masisira ang mundo. Kasi nga, gugunawin nga ng Diyos ang mundong ito dahil pagbalik ni Panginoong Jesucristo na siya ang magkahari, magkaroon ng panibagong mundo.
So kung sino yung maiwanan sa rapture, yun yung nasa sayo na yan. Ang magpakamatay ka ng dahil sa iyong pananampalataya kay Kristo, o ikaw ay mabuhay at matatakan ka ng 666 para sa ganoon ay makakain ka, mayroon kang mga supply. Kasi sa panahon na yan, mga katinjisas, ay hindi ka na makakabili ng kung ano-anong mga bagay kung wala kang tatak. Ngayon nga, nag-uumpisa na, hindi ba natin alam yan? Kahit yung sa mga credit cards, yan, meron na lang kaunting parang ganyan-ganon, tap mo lang yan, okay. Yan ay dahil sa mga chips na mga maliliit na nakalagay doon sa credit card. Darating ang panahon, yung mga chips na yan, ay tayo na ang lalagyan yan dito sa mga kamay natin o kaya sa noo natin. Gananon ka na lang, o pusilin, barilin ka lang. Yung para bang pag ikaw ay may code bar ka na. Yan yung chip na ganunin ka lang, pagtingin dyan, o alam na nila kung sino ka, bank account mo, lahat-lahat, ayan. Kitang-kita ka na, namomonitor ka kung saan ka pumupunta. Parang cellphone ba na nandoon siya, yung sa GPS, okay. Kaya yung aking cellphone ay naka-off yung GPS para sa ganoon hindi ako matrace. No? No notifications off ang GPS. Para sa ganoon, hindi tayo matrace. Itong mga cellphones natin, pag palaging nag-a-update, unti-unti na yan mga katinjisas na nagumagapang na ang Antichrist dahil sa pamamagitan ng mga gadgets na ito, tayo ay natitrace up ng gobyerno, ng Antichrist, darating ang panahon. Ayan, sabi dito, dito sa 20, ngunit ipinagkaloob sa inyo ang banal na espiritu, kaya alam ninyong lahat ang katotohanan. Nasa atin ang banal na espiritu at ipinagkaloob na ito ng Diyos. Ibig sabihin nun, alam na natin ang katotohanan. Dito tayo sa 22, lukso tayo. At sino ba ang sinungaling? Ang taong nagsasabing hindi si Jesus ang Kristo. Siya ang Antikristo. Ayaw niyang kilalanin ang Ama at ang Anak. Ang taong hindi kumikilala sa Anak, hindi sumasakanya ang Ama. Ngunit ang taong kumikilala sa Anak, sumasakanya ang Ama. Excuse me. Nasa atin na ang banal na espiritu na ito ang nagbibigay sa atin ng karunungan. Kaya nga, hindi tayo pwedeng magsabi na, kaya ko yan, ay, madali lang naman yan. Hindi. Kahit sabihin mo pang gaano ka kagaling, gaano ka katalino, pag wala yung gabay ng banal na espiritu sa buhay mo, mga katinjisas, walang saysay ang lahat. Hindi yan siya, sabihin nating, hindi magiging matagumpay ang ating mga plano, ang ating mga gagawin, sapagkat alam na natin ang katotohanan, mga katinjisas. The Lord Jesus Christ is the real vine and we are just the branches. Kung ano yung mga nakasulat sa salita ng Diyos. Apart from Him, we are nothing. At sino ang ibinigay ng Panginoong Kristo sapagkat alam natin ang katotohanan na siya ay pumunta na sa langit, doon nakaupo sa kanang bahagi ng Diyos Ama. It is the Holy Spirit na nandito ngayon sa ating kalagitnaan at iyon ang ating kinikilala. Holy Spirit, in the name of Jesus, tulungan mo ako, Holy Spirit, gabayan mo ako kung anong dapat kong gawin nang sa ganoon ay masunod ko ang iyong kalooban. No? Hindi yung sa sarili nating kalooban, kundi ang kalooban ng ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ng gabay ng banal na Espiritu. O kung sino itong nagsisinungaling na nagsasabing si Kristo, si Jesu Kristo, hindi si Jesus ang Kristo, siya ang Antichrist. So, hindi si Jesus, kasi nga, ang mga Hudiyo, di ba, alam natin, yung mga
non-Christian Jew. Hanggang ngayon ay naghihintay pa rin sila na dumating ang Misaya. Samantalang tayong mga Kristiyano, ang ating pinaniniwalaan ay si Jesus, the Jesus of Nazareth, Jesus the Anointed One, o kaya Christ. Christ means the Anointed One. So kung sino yung hindi naniniwala kay Jesus bilang Kristo, sila yung mga itinuturing na Antichrist. At mayroon silang magiging pangulo na hindi pa ni-reveal ng banal na espiritu kung sino yun at kung kailan yun mangyayari. Kaya nga kailangan tayong maging banal palagi. Lord, patawan mo ako, nagkamali ako, Lord. Salamat po sa review, Holy Spirit. Tulungan mo ako na mabago. So kung humingi na tayo ng kapatawaran sa banal na espiritu dahil nagkamali tayo, huwag na nating balikan yung kasalanan na yon. Kaya nga ni-rebuke tayo ng Holy Spirit dahil mahal niya tayo mahal tayo ng Panginoong Kristo. Gusto niyang mabago ang mga buhay natin. Gusto niyang maituwid tayo, masunod yung tamang daan, masunod yung daan na yun na makipot at mahirap. Subalit, paglabas mo doon sa daan na yun, nandoon ang kaluwalhatian ng ating Panginoong Kristo. Pero kung doon ka dadaan sa malawak na daan na very comfortable ang buhay mo, na sa akala mo ay kaya mong mabuhay na you are who you are, na sabihin mo, this is I was born, gusto kong maging gay, na gusto kong maging lalaki kahit ako'y babae, gusto kong maging babae kahit ako'y lalaki, this is the way I want to follow. Kaya yun ang sinasabing maluwang ang lugar. Kahit na gumagawa ka ng masama, okay pa rin, maayos pa rin buhay mo, komportable ka pa rin, masaya ka pa rin dahil marami kang pera. Yan ang daan na marami ang tumatahak. Subalit ang daan patungo sa kaluwalhatian ng Diyos ay makipot at iilan lamang ang sumusunod nito. So tayo mga Kristiyano, kaya nga natututo tayo sa salita ng Diyos, nang sa ganoon, ito ang ating maging gabay. Ang taong hindi kumikilala sa anak, hindi sumasa kanya ang ama. Ngunit ang taong kumikilala sa anak, sumasa kanya ang ama. So kung hindi tayo kumikilala kay Panginoong Kristo bilang siya ang anak ng Diyos, bilang siya ang Kristo, the Anointed One, hindi sumasa atin ang ama. Hindi sumasa atin, sabi, ngunit ang taong kumikilala sa anak, sumasa kanya ang ama. So, kung kinikilala natin si Panginoong Kristo bilang anak ng Diyos, nasa atin ang ama. Kaya nga, Panginoong Diyos Ama, Diyos Anak at Banal na Espiritu. Three God in one person. Naniniwala tayo sa Trinity. Tatlong Diyos sa isang persona. Hindi sila pwedeng maghiwalay. Kung naniniwala tayo sa anak, nandiyan ang presensya ng Diyos Ama sa atin. Ang presensya ng Diyos Ama, ang presensya ng Diyos Ama ay sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. So, ang Banal na Espiritu, ang presensya ng Diyos Ama sa ating mga buhay, siya ang ating helper, siya ang ating advocate, siya ang ating intercessor. Kaya nga, kapag may mga pagkakataon na mabigat ang mga puso natin at di natin alam ang nangyayari sa ating mga katawan, sa ating mga isip, mga ganito, at nag-pray tayo, ang sabi ng Holy Spirit, you pray in the Spirit. So, ibig sabihin nun, you have to speak in tongue. So, nagpipray ka, you speak in tongue, di mo naman alam ang anong pakahulugan nun, basta you go with the flow of the Holy Spirit. Tapos, pagkatapos nun ay ang sarap ng iyong pakiramdam, gumaan na yung pakiramdam. Ibig sabihin nun, mga ka-Team Jesus, it is the Holy Spirit who is interceding for you to God the Father. Kasi, tandaan natin, ang demonyo, hindi yan alam kung anong iniisip natin, hindi yan alam kung anong mga nasa puso natin. Malalaman lang niya yan kung sinasabi natin yan, pagod na ako, ganito, nakakaganyan,
kakalungkot, nalungkot ako, nag-aalala ako, kasi si ganito, kasi si ganyan. O, doon yan, malalaman ng demonyo, nag-aalala pala to ngayon. Kasi yung pag-aalala ay hindi yan sa Diyos. Takot pala to siya ganyan. Yung takot ay hindi sa Diyos. Kaya ako, may takot ako doon sa opisina. Kaya pag nag-iisa na ako, ay nag-warfare ako doon, Father God, in the name of Jesus. If God is with me, who can be against me? What can man do to me? Yan, no? Kaya mayroon ako mga mga memory verses na, di ba, in order kong t-shirt, para ito mismo ay nagpapaalala sa akin at matatayuan ko, because faith over fear dapat tayo. So yung takot natin ay paglalabanan natin at tandaan natin na he that is in us is greater than he that is in the world. I am being challenged on that, mga katimjisas. Dahil alam nyo naman ang kwento ng nandoon sa opisina, no? So, parang para sa akin ay ayokong maiwanan na kami lang ng aking administrator, sapagkat wala akong witness kung ano man yung kung ano na naman ang papasok ng demonyo sa isipan niya. But I am praying and believing, Lord, you are already changing her. Binabago mo siya, Panginoong Kristo. Nakikita ko ang pagbabagong ginawa mo sa taong ito. Maraming salamat po as I release forgiveness sa kanya, as I release blessing sa kanya, Panginoon. Ikaw ang tatagpo sa kanya, Panginoong Kristo, para sa iyong kaburihan. Oh, hallelujah. No? So, i-ready natin ang ating mga sarili. Dahil hindi man natin alam kung kailan tayo maiwanan tayo sa rapture, tayo ang makakaranas sa tribulation, mga katimjisas. Kaya ano man yung mga galit nyo, inis nyo sa taong ito, mga ganyan-ganyan, get rid of all those and focus onto the Lord and His will in your life. Para sa ganon, ano man ang mangyayari, you are secured. At mas mag-focus tayo sa Holy Spirit na magsasabi sa atin, pray for this person. Okay? Bless this person. Magpadala ka sa taong ito na walang nakakaalam, ikaw lang at siya. Para sa kapurihan ng Diyos Ama. Ang Diyos ang bahala na magpupuno ng anumang inyong mga pangangailangan. So, huwag nating kalimutan ang ating mga natutunan, mga katimjisas. At patuloy na mamuhay ng may pagkakaisa sa anak at sa ama. Sa ganoon, yan ay nasa 24 at 25. Sa ganoon, mapapasa inyo ang ipinangako ni Kristo, ang buhay na walang hanggan. Ayan. Kaya, sabi nga, magpapatuloy tayo, mag-focus tayo kung ano yung mga bagay na makalangit, yun ang ating mga iisipin, yun ang ating i-meditate, para sa ganoon, maiwasan natin ang tukso. Dahil tandaan natin, no, yung isipan natin, ito yung number 1 na sinisira ng demonyo ang ating isipan, mga katimjisas. Kaya nga, put on the whole armor of God, nang sa ganoon ay darating mga tukso, ang mga palaso ng demonyo, hindi agad tayo matitinag. Huwag tayo agad magpapatukso dyan sa mga loan na yan dahil ikaw qualified ka naman. Hindi mo ba nakikita ang taas ng interest ng mga loan na yan? Sila itong mga taong ito, sila ang mga manluloko, sila ang mga squanderer, sila ang mga yung mga taking advantages to those people na sa halip na kaya nga umuutang dahil nangangailangan. No? Alam natin na ang Diyos ay tapat. May kalalagyan ang mga yan. Na kasi that is a sin. Kasalanan yan eh. Na yung nagpapautang ka, nagpapaloan ka, tapos ang taas ng interest, ganyan, kasalanan yan. May kalalagyan ang mga taong yan eh. Ang atin lang, mga katimjisas, umiwas tayo sa ganoong mga tukso na, ay, makapag-loan ako ng ganyan, ay, magaganyan ko, pwede naman pala. No, iwasan ninyo yan. As much as possible, you will live a simple life. Simpleng buhay, mga katimjisas, para sa kapurihan ng Diyos. At kung ano man ang mga pagpapalang ibinibigay ng ating Panginoong Kristo sa atin, gamitin natin yung mga pagpapalang yon para sa kanyang kapurihan. Let us invest in the kingdom of God
para masuportahan ang mga mission trips ng mga anak ng Diyos, ng mga alagad ng ating Panginoong Kristo doon sa kung saang mga lugar upang maipahayag ang libreng kaligtasan na yun ang nang sinasabi, ayun ang ipinangako ni Kristo, ang buhay na walang hanggan. So, ang sabi dito sa 26, isinulat ko sa inyo ang tungkol sa mga taong nanlilinlang sa inyo, kung tungkol naman sa inyo ang banal na espiritu na tinanggap ninyo kay Kristo ay nananatili sa inyo. Kaya, hindi na kailangang turuan pa kayo ng iba, sapagkat ang banal na espiritu ang magtuturo sa inyo sa lahat ng bagay. O see? Sa lahat ng bagay, mga ka-Team Jesus. Manatili tayo kay Panginoong Jesucristo. Dito tayo sa 29. Alam ninyo na si Kristo ay matuwid, kaya makasisiguro kayo na ang lahat ng taong gumagawa ng matuwid ay mga anak ng Diyos. So, ang banal na espiritu ang magbibigay sa atin ng lahat. Hindi sinabing ang banal na espiritu ay magbibigay sa atin ng karunungan na ilang bahagi lang ba? Few of this. More of this, less of this. Hindi ganon yung sinabi sa salita ng Diyos. Lahat ng bagay ay ituturo ng banal na espiritu. Kung hindi natin alam ang mga bagay na ito, kung hindi natin alam ang ating gagawin, huwag tayo kagad padalos-dalos. Mayroon lang available na ganyan. Mag-isip muna tayo. Hingi natin ang gabay ng banal na espiritu. Hingi natin ang discernment ng Holy Spirit. Tama ba itong Holy Spirit? Anong mangyayari in the future nito? Hindi ba ako mahihirapan? Kaya ko ba to? Ayan, nai-stress ka na ngayon kasi wala kayong pambayad sa ganito, wala kayong pambayad sa ganyan. Ano ngayon? Hindi na ba? Yan ang sinasabing kawalan ng karunungan mula sa banal na espiritu. Gayong alam mo, mga ka-Team Jesus, na you are not capable to pay it. Alam mo, ang iyong sahod ay para lamang dito sa mga ganito, ganyan. Yang mga yan, those are irrelevant things. Bakit ka bumili ng ganito? Ganun kamahal. Nangungutang ka pa talaga. Inano mo pa talaga sarili mo. Ganyan, sahod mo. What? Hindi mo nga alam kung buhay ka pa ba bukas. Hindi mo nga alam kung hanggang kailan ang buhay mo. At inubos mo na yung pera mong sahod mo ahead of time. Di ka pa nga nakapagtrabaho sa mga buwan na yan. Inubos mo na. Saan ka hahanap ngayon ng pambayad mo dyan sa ganito, sa mga regular bills mo, sa mga ganyan? You see? That is what we call, you decide it on your own. You are not asking the Holy Spirit what to do. Kasi kung ang banal na espiritu, kung ano niya yan, kalooban ng banal na espiritu yan, it is pleasing, good, and perfect. Kasi yan ang plano ng Diyos. Pleasing, good, and perfect plan for His children. So kung hindi yan plano ng Diyos, mga ka-Team Jesus, ibig sabihin yan ay mga ka-Team Jesus, hindi yan kalooban ng Diyos. Kasi, nag-i-struggle ka nai-stress ka. Anong gagawin ko, Lord? Paano ba? Ikaw gumagawa ng sarili mong problema. Sasabihin mo sa sarili, magpakamatay na lang ako dahil ganito, ganyan. Yan ang gusto ng demonyo. Na mamatay ka, na maluko ka, ma-stress ka, magkasakit ka, magka-cancer ka. Yan ang gusto ng demonyo sa atin. Nang sa ganoon, ay hindi ka na magamit ng Diyos. Magiging walang saysay ang buhay mo. Yan yung sinasabing, nalaman mo na ang katotohanan, Kristiyano ka na, nagpabaptismo ka sa tubig, alam mong you are sealed by the Holy Spirit,
uncovered by the blood of Jesus, subalit pinaimbabaw mo pa rin ang sarili mong laman, ang gusto mo, kaysa kung ano ang gusto ng Diyos. At nagkakasala tayo, lalo na kung tayo ay hindi natin isinusuko ang ating mga sarili sa Diyos, sa banal na Espiritu, at hindi tayo nagpapasakop sa ating mga asawa. Tayong nagdidesisyon sa, anong pakialam mo dyan? Sa akod ko naman to. Anong pakialam mo dyan? Ganito ko naman yan. No. Kasi, hindi na ikaw at siya ay iisa na. Maaring ikaw man ay may malaking sahod kumpara sa asawa mong lalaki. Pero kailangan mo pa rin irespeto ang iyong asawa. Sapagkat tandaan natin, from Christ, husband, wife, then children. Paano ngayon yan? May issue ka doon sa pagpapasakop mo sa asawa mo. Ikaw nagdidesisyon sa sarili mo, ano ngayon mangyayari? Nag-aaway pa kayo, hindi kayo magkasundo. Dahil ito na problema nyo, hindi na kayo makabayad yan sa mga kailangan nyong bayaran, which is necessary sa inyo. House, food, shelter, necessary yan sa bawat isa. Mas inuna ninyo mga bagay nito. Ano ngayon ang gamit ng mga gamit na yan? Ano ngayon ang gamit ng mga binili ninyong mga mamahal na yan? Nakalantara lang dyan, walang halaga, pero nag-i-interest ka ng malaki dyan sa mga binibili mo na wala namang kwenta. Hindi yan karunungan ng Holy Spirit, mga kating Jesus. Hindi yan karunungan ng Holy Spirit. Karunungan yan ng tao. Galing sa iyo yan. Galing sa demonyo. Dahil gusto ng demonyo na sirain ka. Sirain tayo, hindi tayo makatulog. But ako, by the grace of God, pag sinabi ng katawan ko, matulog ka na. Bahala na kayo dyan at ano pa mang mga mangyayari dyan sa mundo, matulog na ako. Maliban na lang kung kailangan kong gumising, kailangan kong gising pa, kasi sabi ng Holy Spirit, tapusin mo yan. Yes, Holy Spirit. See? Tayo manatili tayo sa presensya ng banal na Espiritu, manatili tayo sa ating pananampalataya kay Panginoong Kristo at ang ating Diyos Ama ang mapapasa atin. Sabi, yes, I am a Christian. Yes, naniniwala ako kay Kristo. Naniniwala ka kay Kristo, pero anong ginagawa mo? Sumusunod ka ba sa kanyang kalooban? O sabi dito, manatili tayo kay Panginoong Kristo, na ibig sabihin nun ay we continue to connect with the Lord Jesus Christ sa mga buhay natin, na ibig sabihin nun, nananatili tayo sa totoong puno, the real vine, upang tayo ay mamunga. At kung tayo ay nananatili sa totoong puno, na kung saan ang source of our food ay nanggagaling sa totoong puno, yan ang salita ng Diyos, mamumunga tayo para sa kapurihan ng Diyos. Hindi tayo malihis ng landas kung nananatili tayo. Pero kung hindi tayo nananatili, kaya nangyayari yan na natukso ka sa demonyo dahil sa akala mo, ikaw ay nakatayo pa rin na nandoon ang presensya ng banal na Espiritu. Pero sa katotohanan, you are already apart from the Lord. Akala mo lang na nandiyan pa ang presensya ng banal na Espiritu sa iyo. Subalit wala na. Dahil mas pinakinggan mo ang sigaw ng demonyo sa iyo. Bilhin mo na yan. Sayang din. Ganito, ganyan. Okay, sayang din. Pero ang tanong, kaya mo ba? Do you have enough money to afford para bayaran yan na hindi ma-compromise ang iyong tithes and offering, hindi ma-compromise ang mga bills mo na regular na dapat mo bayaran. Ngayon kung saan-saan ka na, hirap na talaga ako. Pwede ba akong manghirap ng ganyan? Hindi ka ba naghihiya sa sarili mo? You are a child of God. At hiram ka ng hiram na kung saan-saan, na kung sino-sino. Hindi mo ba pinaniniwalaan
ang salita ng Diyos na He is our great provider. He will provide. Kung tama ang ginagawa natin, kung matuwid tayo sa harap ng Diyos, sabi niya si Kristo ay matuwid, kaya dapat tayo ay maging matuwid. Righteous, makakaasa tayo. Pero anong ginawa natin? Mas pinili natin ang ating laman. Ngayon, marami kang taong dinidisturbo. Mga pamilya mo, o sino-sino pa man, makikiusap ka, pautang, hindi ka ba nahihiya? Hindi mo ba naiintindihan yun? Nilalait ka ng demonyo, pinagtatawanan ka ng demonyo. Huwag ka kung sino-sinong humihingi, o kaya kung sino-sinong nangihiram. Lumuhod ka sa trono ng kaawaan ng Diyos, humingi ka ng kapatawaran sa nagawa mong kasalanan because it was a sin. You made your own decision without the guidance of the Holy Spirit. You made your own decision. Nagkamali ka doon. Kailangan kang magpakumbaba sa sarili mo. Hilingin mo sa Panginoon, Panginoong Diyos, I am convicted. Forgive me. Doon ka kay Panginoong Jesucristo, humingi ng kapatawaran, umiyak sa Kanya, bumalik sa Kanya, nang sa ganoon ang mararanasan mo ay ang Kanyang kaawaan. Ang mararanasan mo ay ang Kanyang mercy. Para sa ganoon, ang Kanyang kaawaan. Para sa ganoon, dahil nakikita ng Panginoong Jesucristo na ikaw ay nagsisi sa iyong ginawa, ikaw ay natuto sa lesson na you learn in a hard way. Na dapat, hindi naman kailangan, pero hinayaan mo eh. So that is the consequence of your sin. So balit nandoon ang kaawaan ng ating Panginoong Jesucristo. Bumalik tayo dahil siya ay matuwid. So kailangan natin ang kanyang katuwiran. Para tayo ay maging matuwid din sa harap ng Diyos Ama. So doon tayo magpakumbaba, doon tayo humingi ng kapatawaran sa Diyos. Tulungan mo ako, Lord. Holy Spirit, gabayan mo ako anong mga dapat kong gawin. At hayaan mo ang banal na Espiritu ang mag-isip sa iyo at hayaan mo siyang mag-reveal sa iyo ng mga dapat mong gawin as you continue to connect yourself with the presence of the Lord Jesus Christ. Ang Holy Spirit ang magre-reveal sa iyo na itong gagawin mo, ito ganito, ganyan, itong gagawin mo para sa ganoon mangyayaring ganun. But you have to be patient. You have to persevere. Kailangan mong magtiis. Kailangan mong magtiyaga. Kasi, hinuhubog ka ng Panginoon nang sa ganoon, pagkatapos na maranasan mo yan, nakaraos ka na yan, darating ang panahon na dyan na naman ang tukso, maliwanag ka na, tapos na, praise God, nakaraos na ako. Nandyan na naman ang tukso kasi malinis na naman yung credit mo, na ganito, ganyan, malaki, pwede kang mangutang na naman, nandyan na naman ang tukso. Hey, ganyan, okay, o ikaw naman, natuto ka na, matuto ka na. No, thank you. I live a simple life, at anuman ang resources na ibibigay ng Panginoon sa akin, my investment is in heaven, not in here, sa mundong ito. Sapagkat ang mundong ito ay gugunawin nga ng Diyos. Lahat ng bagay na nakikita na mawawala ang lahat ng ito. Sa isang iglap, pag sinabi ng Diyos, masusunog ang lahat ng yan. O magkaroon ng flood na flash flood. Flash flood! Lahat na yan, mawawala. Flash eh. Ngayon, asan ka ngayon? Mapulutin. Kung ang iyong investment ay nandito sa lupa, bili ka ng mga ganyan, bili ka ng mga ganyan, bili ka ng mga asa na ngayon yun, papunta. Diba? Useless ang lahat ng yun. Na-stress ka pa. So, learn from your mistake. Huwag kang magpadalos-dalos. Tingin mo yung prayer ng Panginoon, sino po ba ang aking kakausapin, para makapag-advise sa akin kung ano ang tamang gawin, sino po ba? Kasi kung kayo nagdidesisyon ka sa mga sarili ninyo, halimbawa sa mga
mga kapatid ninyo, mga magulang niyo, nagdidesisyon kayo sa sarili niyo. Basta nagdidesisyon. Hindi nyo naman isinasama yung mga kapatid niyo, yung inyong mga magulang sa mga sarili niyong desisyon. Nagdesisyon kayong umalis sa bahay niyo, mag-live-in kayo doon sa isang lalaki na yan dahil mahal niyo. Hindi nyo naman tinatanong yung mga magulang nyo. Yung ganyan, dumiritso kayong ganyan. Ngayon nahihirapan na kayo sa buhay nyo, saan kayo bumabalik? Doon sa mga magulang nyo. Ang sakit kaya niyan sa mga magulang na nakikita ang kanilang mga anak na yan ang kanilang sitwasyon. Gusto ba ng mga magulang na mangyari yan sa inyo? No! Yan ang problema natin eh. Pag nagdidesisyon tayo na ganitong gusto natin, hindi tayo naghingi ng gabay sa Holy Spirit, o kaya sa humingi ng advice man lang sa pinaniniwalaan nating sabihin nating ito ay anak ng Diyos o ito ay talagang totoong Kristiyano na makapagbigay sa atin. Wala! You did not acknowledge anyone sa desisyon ninyo. Tapos pagdating na kayo nahihirapan na kung saan dinadamay ninyo yung inyong mga pamilya, dinadamay natin yung mga kapatid natin. Napasama pa sila sa worries nyo, sa problema ninyo. That is what we call greed. Pagiging makasarili ng isang tao sapagkat wala sa kanya si Kristo. Akala lang niya, kasama niya ang banal na espiritu. Akala lang niya, nakatayo pa siyang ganyan at siya ay nasa simbahan, na siya ay ganito, siya ay ganyan, ganito siya sa simbahan, ganito siya. Pero ipokrita ka! Wala sa'yo si Kristo sapagkat ikaw ay makasarili. Sarili mo lang iniisip mo, hindi mo iniisip ang ibang tao, ang iyong asawang lalaki, ang asawang babae, ang iyong mga anak, ganyan. Basta gusto ko, basta okay, ako naman ang mag-ano nito. O ano ngayon? Na ganyan na ang sitwasyon mo. Sino ngayon ang pinipirwisyo mo? Mga pamilya mo. Yan, hindi nyo ba naintindihan yan? Yan ang ibig sabihin ng greed. Selfishness. Nung ikaw ay magdesisyon na gawin mo yan, di ka naman nakikipag-usap sa kanino, si ganyan. Hindi mo naman sila kinukonsulta eh. Pero nung ikaw ay nahihirapan na ganito na sitwasyon mo, you need a help. Kung saan-saan ka na, mga kapatid mo, mga ganyan mo. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Dinideklara mo sa sarili mo na ikaw ay Kristiyano. Subalit hindi mo ginagawa, hindi mo isinasapuso at hindi mo pinamumuhay ang salita ng Diyos. Mataas pa ang pride mo? Hindi na-justify mo pang sarili mo na, ay, kasi ganito naman, ay, kasi ganyan naman. Tinuruan ka na nga ng Diyos eh, tinuruan na nga tayo ng Diyos. Nirebuke na nga tayo, ouch, ay, ang sakit naman nun. Ako yata ang pinapakinggan ni Tita Vits, para bang palagi naman lang akong pinapakinggan. Ako na lang ang palaging pinariringgan. It's not me, but it's the Holy Spirit. Because He wants you to change and be connected with the true provider. Jesus is our provider. Gusto niyang i-connect ka. Ibalik ka sa Kanya. Kasi nakalihis ka ng landas. Nalihis ka ng landas. Gusto niyang ibalik ka. Ibalik ka niya. Para sa ganoon, hindi ka na maagaw ng demonyo. Hindi ka na pagtawanan ng demonyo. Hindi ka na maluko ng demonyo. Di ba, we are the light of the world. Paano tayo maging ilaw? Kung saan-saan na lang tayo humihingi, kung saan-saan na lang tayo nanghihiram ng pera, kung saan-saan na lang tayo napuno na tayo ng utang. Yan ba ang mga Kristiyano? Puno ng utang? No! When the sun sets you free, you are free indeed! Kung pinaninindigan natin ang ating mga pananampalataya kay Kristo, kung nabuhay tayo na ganito lang, simple lang, bahala na akong sasabihin ng iba dyan, who cares? I don't care kung ganito lang damit ko. Galing lang to sa Didis o galing to sa Goodwill. Who cares?
Di ba? Wala. Kung galing lang to sa mga ukay-ukay, dati nga, nung ako'y nasa Pilipinas pa, kasi nga, nasa university ako, no, kailangan mag-dress up ka, ganyan. Oh. Ang mamahal ng mga damit doon sa mga SMO, sa mga ganyan, guys, anong mamamahal? 1,000, 1,005, na, maubos na yung sahod ko niyan. So, doon ako sa may ukay-ukayan. O, marami. Tag 20 pesos lang, 30 pesos lang. Uy, ang gara-gara, ang ganda. O, ipakukuluan ko lang yan, initin ko, labhan ko ng mabuti, o, plantsahin. Pagsuot ko, wow, praise God! O, nasa sa atin kasi yan. Kung tayo ay makamundo, kung tayo ay sumusunod sa uso ng tao, ay, gusto nga, kailangan ko rin ng ganyan. Ay, si ganyan. O, ganito rin. Gusto ko rin ng mga branded na mga sapatos, mga bag, mga damit, mga ganyan. Pati na yung iyong bra at panty, hala. O bakit maglalakad ka ba na ang bra, makabra ka lang, makapanty at sabihin mo, this is Victoria's Secret. O kaya, this is Wakol. O ganito, ano pa yung mga ano na yan? No. Kapag tayo ay na kay Kristo, kahit ang ating mga gamit, kahit ang ating mga damit, ay mga mumurahin lang, mga simple lang, subalit kung tayo, nandoon ang glory ng ating Panginoong Jesucristo, mga katinggisas. Ang tingin ng tao sa atin, wow, ang ganda naman, bagay na bagay ang damit niya. Wow, para namang mamahalin, pero di niya alam, mura lang yun, nasa Davies lang yun, naka-on sale, o kaya sa thrift store, o kaya sa Goodwill lang, o ganyan, o doon lang sa okay-okay na yan. Bakit? It is the glory of the Lord ang nakikita ng tao sa atin. Kaya nag-glow tayo. Maganda tayo nang dahil sa kagandahan ng Diyos. Dahil ang puso natin ay matubid. Yan ang pinakamahalaga. Alam ng demonyo ang weaknesses natin eh. Kaya pag nandiyan na, i-rebuke nyo kaagad. Pikit ang mata. No, no, thank you. Thank you. Not now, not today, not today, not today, Satan. Not today, Satan. Not any day, Satan. Not today, Satan. In the name of Jesus. Dapat ganun ang gawin natin. Para ma-resist natin yung demonyo na yan. Aalisin sa atin sa pangalan ni Jesucristo. Dahil yun ang ating pinaniniwalaan. Huwag tayong mag-aya, huwag tayong maging anti-Christ. Alam na natin ang katotohanan, ang banal na Espiritu ang gagabay sa atin sa lahat ng bagay. Kaya kung ikaw man na nag-struggle ngayon, sabi mo, nag-struggle ako ngayon, o bakit na nag-struggle? Search your heart. Nag-struggle ka. Kasi nagdidesisyon ka sa sarili mo at hindi mo kinikilala ang gabay ng banal na Espiritu. O anong sabi sa salita ng Diyos? Anong sabi sa salita ng Diyos? Huwag niyo kalimutan yan. Anong sabi dyan? Anong sabi dyan? O, sabi dyan, dito sa 27. Kung tungkol naman sa inyo ang banal na Espiritu na tinanggap ninyo kay Kristo, ay nananatili sa inyo, kaya hindi na kailangang turuan pa kayo ng iba, sapagkat ang banal na Espiritu ang magtuturo sa inyo sa lahat ng bagay. O, ang banal na Espiritu ang magtuturo sa iyo sa lahat ng bagay. Hindi kayo, huwag kayong humingi ng advice dyan sa mga nasa mundo na walang Diyos. Kasi ang titingnan nila yan, yung kanila ring lifestyle ng mga makamundo. Dito ang salita ng Diyos, magpakumbaba ka, Holy Spirit. Mag-commune ka sa banal na Espiritu, araw-araw. Araw-araw. Minuto-minuto, kahit saan ka pupunta, kahit nasa restroom ka, kahit maligo ka, kahit magluto ka, maglaba ka, magtrabaho ka, always in tune with the presence of the Holy Spirit.
and acknowledge Him. Dahil siya ang magbibigay sa atin. Kaya nga mayroon tayo sa bilang mga Kristiyano, huwag natin kalimutan ang we have 24/7 on-call service. Jeremiah 33:3. Call unto me, and I will answer thee, and I will show you great and mighty things you know nothing about. Call unto me. So, yun ang sabi ng Diyos Ama. At tawagin mo, Holy Spirit, tulungan mo ako. Anong gagawin ko dito, Lord? O, nagpakumbaba ka na natamaan ka na, nasaktan ka na, naniwala ka na, that was wrong. Mali yung ginawa ko, Holy Spirit. Salamat po sa pagtuturo mo sa akin, Holy Spirit. So, nandoon na yung biyaya ng Holy Spirit na siyang gagabay sa atin. Anak, pagtiisan mo ito, magtiyaga ka, mamuhay ka ng simple, magpakumbaba ka, mapayapa, ganyan. Hanggang sa makaraos ka at matapos mo yung period na yan, yung season na yan, na tinuturuan ka ng Diyos. Para tatatag ang iyong pananampalataya, no? Titibay ang iyong pananampalataya kay Panginoong Kristo at maiwasan mo ang mga palasong binabato. Ginagano ng demonyo, sapol ka! Kasi hindi mo sinuot ang iyong armor of God. Nasapol ka, pak! Isipan. Sabihin ng demonyo, ay, you are not enough. Ay, hindi mo nagawa yung mga dapat mong gawin. Ay, ganito, useless ka. Ay, ganyan, sayang ka. Ay, unfair dahil hindi mo na nagawa yung mga dapat mong gawin dahil ay binabayaran ka ng 8 oras, hindi mo nagawa yung mga dapat mong gawin. Ay, ganyan o nagigilty ka sapagkat ganito ganyan. Pak! Sapol ang isip mo dyan kasi hindi mo sinuot yung armor of God. Pak! Sapol ang puso dahil hindi mo sinuot ang breastplate of righteousness. Kaya ang mga demonyo, ang mga spirit of doubt, spirit of fear, spirit of greed, spirit of mga ganyan, sicknesses, diseases, at iba pa, pasok sa katawan na wala. Lupay-pay ang katawan. Pero kapag kumakain tayo sa salita ng Diyos sa araw-araw, sa pagising, praise the Lord, panibagong umaga na naman sa pagising natin, nagpuri na tayo sa Diyos. Sa pagising natin, ayan, meron akong anong tawag ng planet shaker. No, sa aking pagising o kaya sa gabi ay nagda-dance na ako diyan. Nothing is impossible! Kahit ako'y nag-i-exercise, yan, no, si Miss Claire dati doon sa opisina, nag-aano kami yan, sumasayaw, nagsusumba-sumba. Ngayon, nakita ko yung planet shaker. Yun ang ginagawa ko doon sa office na ako na lang mag-isa. Naghihintay kay Tito Brian. Okay! Nothing is impossible! Woohoo! Maglundag-lundag din ako. Di nakapag-exercise pa ako. Pero pagpupuri sa Diyos yun. No? Kasi as much as possible, kailangan na mag-intune tayo sa banal na Espiritu. At always ask the Holy Spirit, rebuke me, search me, Holy Spirit, guide me. Oh, hallelujah. Napakabuti ng ating Panginoon Kristo. Holy Spirit, maraming salamat po dahil nandito ka sa aming kalagitnaan at ikaw na naman ay nangusap. Salamat po sa iyong mga paalala. Salamat po sa katotohanan. Salamat po, Panginoon Kristo. Ang dinideklara namin na manatili kami sa iyong presensya. Manatili kami sa iyong katuwiran, Panginoong Kristo, dahil ikaw ang totoong puno at kami lamang mga sanga at wala kaming magagawa kung wala ka, Panginoong Kristo. Yes, Lord. Salamat sa iyong banal na Espiritu na nandiyan na hindi na kailangan kaming turuan ng kung sino-sino dahil ang banal na Espiritu ang magtuturo sa amin sa lahat ng bagay. Panginoon, maraming salamat po sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Maraming salamat po, Diyos Ama, sa iyong kaawaan. Dahil kami po ay nagkamali, kami po ay nalulong sa bisyo,
Kami po ay nalulong sa utang. Kami po ay nalulong sa mga loan na kung ano-ano. Patawarin mo kami, Panginoong Jesucristo. At maraming salamat sapagkat ikaw ay tapat na Diyos. Ikaw ay nandiyan at tinuturuan niyo po kami kung ano ang tama namin gawin. Lord, forgive us, O Lord. At salamat po. Salamat po sa iyong pagtuturo sa bawat isa. Na itong aming nabigyan mo kami ng pusong puno ng pagpapakumbaba. Nakilalanin na kami po ay nagkamali. At isuko ang aming mga buhay. Isurrender ang aming mga buhay sa inyo. At hindi na kami ang magdidesisyon, kundi ang banal na Espiritu ang magdidesisyon para sa mga buhay namin. Upang kami ay maging kagamit-gamit sa iyong kaharian, Panginoong Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa iyong kabutihan ng Diyos. We praise you, we adore you, Father. You are so good to us. Ano naman po ang kahilingan ng iyong mga kaanakan, ang mga desire ng mga puso nila. Lord, direct them. Direct them with your Holy Spirit. Na maging matuwid po kami sa harapan mo o sa harapan ng Diyos Ama. Oh, hallelujah. At mamuhay kami ng kagaya kay Kristo. Pamumuhay na simple, payak, subalit palaging naging magalak ang puso as we rejoice always. At sabi mo sa mga salita, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Kami ay magagalak na masunod ang iyong kalooban, Panginoong Jesucristo. Oh, hallelujah. Maraming salamat po. Lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Salamat po sa katagumpayan ng iyong Bible study at salamat po, Panginoong Jesucristo, sa mga dumalo sa oras na ito na ano man ang itinuro niyo po sa kanila ay mananatili sa kanilang mga isipan, mga puso. Silyuhan mo po ng iyong banal na dugo para hindi ito manakaw ng demonyo at ito ay aming maging gabay upang mailayo kami sa mga tukso, sa mga palaso ng kaaway mo, Panginoong Jesus. O hallelujah. Maraming salamat po sa iyo ang natang papuri at parangal sa pangalan ni Jesus. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Ayan! Rebuke Israel na naman tayo, mga kating Jesus. No? Pero kahit tayo ay nare-rebuke, ay natututo tayo, mga kating Jesus, sa kabutihan ng Diyos. Ayan! So, maraming salamat dyan sa inyong pag-join. At ayun na nga, si Lord na ang bahala sa ating lahat, mga ka-Team Jesus. Thank you for joining. Hanggang sa muli. Jesus loves us. Bye-bye. Bye-bye.